Oh, may flu lang yan, 3 days lang, pahinga ka na, tubig-tubig lang yon. Ngayon, hindi na. 7 days na. Sobrang intense ng signs and symptoms niya. Tapos, mabilis mahawa ang ibang tao. Matagal ang duration. Mataas ang lagnat. Ubo ng ubo, muscle aches, masakit ang ulo, hirap huminga. Deadly siya kapag tinamaan sa mga matatanda. Yung mga bata, buntis, may lung problem, heart problem, diabetes, at kidney problem. So sobrang lakas niya, i-invade niya papati yung lungs. Nagiging viral pneumonia siya. Kaya nga, kakaibang sakit ngayon. Hindi pwede magbigay ng antibiotics. Virus nga siya eh. Correct. Yung antibiotics, inaway yung bakterya. So walang kwenta. Yun, pa-flu vaccine na kayo. Malalaman mo lang kung super flu yun, biglang Good day mga kababayan! Welcome sa isa na namang episode ng Medico.ph. At ngayon, na-observe namin na sa pagpasok ng taon na to, medyo kakaiba eh. Maraming tinatamaan ng kung ano-anong sakit. Marami, sumasakit ang tiyan, LBM, kung ano-ano. Pero yung isang nakakatawag pansin sa atin lately, yung tinatawag nila na super flu. Sabi nila, internationally, hindi lang dito sa Pilipinas, maraming tinatamaan ng trangkaso or flu-like symptoms na parang mas malala kaysa sa usual. So, para mas maunawaan natin kung ano talagang nangyayari dito, malaman natin kung paano gagamutin, kung tayo ay mamalasing tamaan, at kung paano iiwasan to, ipapaliwanag lahat yan sa atin ni Dr. Anthony So. Doc, as usual, diretsahan tayo. Ano po itong super flu na to? okay, ang super flu, flu siya. Pero may variant kasi ang flu kasi ang bilis mag-change eh. Nag-mutate siya sobrang dami. Ngayon, ang pinakamaraming variant yan is H3N2, super flu. Ngayon, ito, kakaiba ito eh. Sobrang intense ng signs and symptoms niya. Tapos, mabilis mahawa ang ibang tao. Then, matagal ang duration. So, may classic trio siya eh. Mataas ang lagnat. 39 degrees. Dati, di ba, pagka flu, medyo mababa, di ba? Ngayon, 39 degrees ang Celsius ang lagnat. Tapos, ang duration niya is, dati, 3 days. Oh, may flu lang yan, 3 days lang, pahinga ka na, tubig-tubig lang yon. Ngayon, hindi na. 7 days na. Ang flu na to, yes. Then, severe dry cough, ubo ng ubo, ubo ng ubo. Then, later, magiging may kulay na. Pag-usapan natin mamaya yun. Then, muscle aches, pains. Tapos, parang tinamaan ng truck, ganun kasakit at yung buong katawan. So, medyo sounds like medyo malala, Doc, na kumbaga kung tatamaan ka nito, matagal-tagal kang matetenga. Yes. So, question, ito ba ay potentially deadly or isa lamang siyang bagay na dadaan lang sa'yo kung ikaw ay tatamaan? Deadly siya kapag tinamaan sa mga matatanda. Mm. Tapos, yung mga bata sobra. Mm. Kasi mababang immune system nila eh. Then, kapag may comorbidity, yung pinag-usapan natin, yung COVID, di ba? Comorbidity, mga lung problem, heart problem, diabetes, at kidney problem. Then, sa mga institution, yung maraming tao, na lalo mga matatanda. Tapos, pagka may mga buntis, yun, medyo delikado. Kaya nga, ang tawag natin heightened level of alertness, no? Pagka, parang, kakaiba na to, padala na kagad sa doktor. Kasi mabilis ang pag-increase ng symptoms nun eh. So, Doc, na-mention niyo yung mga symptoms kanina. Sabi niyo, minimum 3 days medyo mararamdaman mo. So, I guess yung mga ibang trangkaso kasi 1-2 days, di ba, Doc? Kung medyo malakas-lakas ka, mag-okay ka na. Ito, you're saying na even after that, pwedeng ramdam mo pa rin at doon ka dapat magpatingin? Usually, 3 days, pag virus, okay ka na eh. Ngayon, 3 to 7 days. Tapos, may tinatawag na secondary bacterial infection. Kasi ubo ka ng ubo, nagkakaroon ng sugat, tapos mababa ang immune system mo, pumasok ang bakterya, Staphylococcus, yung mga Streptococcus, doon nagkakaroon ng secondary bacterial infection. Kaya sobrang tagal. Dapat yung virus, 3 araw lang, naging 1 linggo. Pag pumasok pa yung bakterya, magiging 2 linggo yun. So, Doc, this year, pansin ninyo medyo kakaiba yung weather, no? January na, umuulan pa. Minsan, malakas yes, pa nga eh. Yes. Di ba? Do you think ito may kinalaman sa weather natin? And siguro, further to that, paano malalaman ng mga tao na hindi lang yung parang simpleng lagnat-lagnat? Paano nila ma-differentiate at paano sila maghihinala na baka ito na yung super flu? Okay. Yun ang problema nga. Siyempre, yung unang tanong mo, yung malamig. Kaya nga, pati sa ibang lugar nga, sa bandang Baguio, puro ulan, araw-araw, umulan hanggang ngayon eh. Grabe, no? Oo, malamig. Tapos, parang nasa refrigerator daw sila eh. Number one, yun, mababa ang
konting araw. So, mababa ang vitamin D level natin. Kaya nga medyo mababang immune system natin. Then, pag change in weather, change in temperature, nanghihina ang immune system natin. Yun, isa na yun. Ngayon, to differentiate yung flu, ordinary flu, tsaka super flu, ang hirap. So, malalaman mo lang kung super flu yun, biglang matindi yung sakit mo. Oho. Hindi karaniwan. Kumbaga. Hindi karaniwan. Yung mga, sabi nyo, intense yung sakit ng katawan, parang tinamaan ng truck. Yes, intense. Tapos, may mga iba pa nga, akala mo, sakit ng tiyan lang, nagtatae, nagsusuka. Akala mo, virus at tiyan. Hindi, kasama na rin dyan. Tapos, may mga iba, neurological, yung masakit ang ulo, may confusion. May mga iba, ang hirap huminga. Dati, di ba, flu, di ba, usually upper respiratory tract infection. So, sobrang lakas niya, in-invade niya, kasi upper respiratory, in-invade niya pa pati yung lungs. Nagiging viral pneumonia siya. Then, yun, kaya nga, kakaibang sakit ngayon. So, Doc, when you say pneumonia, yung nagkakaroon mo ba ng fluids, yung lungs natin yun? Yes, coach. So, yun yung medyo delikado, di ba? Oho, virus na yun, nag-invade sa lungs. Okay? Nag-aaway yung macrophage, white blood cells natin, yung sundalo natin, tsaka yung virus. O di nagkaka-inflammation, nagkakatubig, di ba? Pneumonia siya, tapos may tinatawag na acute respiratory distress syndrome. So, pag nagkaroon nun, usually, napapa-ICU. Pag sobrang grabe pa, na-intubate. Ventilator. Yung intubate, medyo, kung may natutunan tayo nung COVID, pag na-intubate ka, medyo kailangan nagdadasal ka na, di ba, Doc? Yes, coach. Pero ito, hopefully, mas okay naman. Pero sa bandang ibang bansa, itong virus na to, usually mga 30 to 40% mas increased chance of mortality because of this super flu compared to another flu. Base na sa na-mention nyo, Doc, kahit sino naman pwedeng tamaan nito, di ba? Yes, coach. Pero pinakamalaking concern, yung mga immunocompromised, ibig sabihin may kalagayan ka ng like sakit sa puso, diabetes, Tawa. yung mga super bata, and Yes. yung mga medyo senior na ho. Yes, diba? yes. Doc, eto, if you suspect na parang nilalagnat ka, may dry cough ka, and ang tagal na, 3 days na, parang nandyan pa rin or konti lang ang improvement, if any, ano ang dapat niyong gawin pag ganun na to? Punta na kagad sa doktor para sigurado. Lalo na yung binanggit mo, medyo may edad na, bata sobra, tapos immunocompromised. Yon. Kasi pag dumating sa hospital pa, may mga iba nagkakakomplikasyon pa. Ang komplikasyon, yung puso, kasi nasa gitna ng baga. So, nagkaka-inflame din yung puso, tsaka yung lining ng puso. Myocarditis, tsaka pericarditis. Tapos, meron din, dahil sa virus din virus lang, flu, nagkakaroon ng encephalitis, meningitis, Sa utak, Doc? sa utak, tsaka Guillain-Barré syndrome. Ano naman? Ano yun? Kaya nga. Dati, yung GPS na to, kuwari, 3 taon, isa. 5 taon, isa nakikita ko. Ngayon, itong past 2 years, ang dami ko nakikita ngayon. Within 3 months, 2 kaagad. O within 6, GBS, ano yung GBS? Nagkaroon siya ng virus, tapos nanghihina yung paa, pataas, hindi mo na magalaw yung paa, pataas ang pataas, pati yung kamay. Tapos, pati yung respiratory, yung diaphragm, nanghina. Kaya hindi siya makahinga, kailangan ng ventilator. Ala. Mahal yun. Ang binibili namin yung IVIG. Sobrang mahal. Umabot ng 60,000, 70,000. Kada injection pa lang. Tinuturok na gamot. Ito yung Para sa- immunoglobulin yun. Para labanin kaagad yung mga virus or yung problem. Nakakabawi po pag gano'n ang tao. Meron naman, may nakakabawi. Pero ang tagal, may mga iba umabot ng 1 month, 2 months, 3 months sa hospital. Hindi ho makatayo, nanghihina po. Pero lang talaga. Or in pain po. Hindi siya masakit, kaso lang, hindi siya makahinga. At least dito, Pakahirap na. slowly nagre-recover. Ang hirap talaga, sir. Pag matanda ka, tapos mataas ang blood pressure mo, di ang daming komplikasyon na labas. And sa inyo, sa practice nyo as a rehab doctor, tinutulungan nyo rin silang mabalik yung mobility? Yes, so naglalagay kami ng kuryente to stimulate, tapos para to retard atrophy, tapos range of motion para hindi magkaroon ng frozen shoulder, then baliktad-baliktad para hindi yung bed turning, para hindi magkaroon ng bed sore, tapos yung mga DVT, ang daming mga complications kasi kapag hindi ka gumagalaw. Pero, syempre, Doc, hindi naman natin sinasabing kung tinamaan ka ng super flu, magkakaganito. Hindi ho. Oh, very rare, di ba? Rare, pero mas marami lang ngayon kaysa sa dati. Oo. Ayun, medyo mas unlikely na ho yung mga ganon, pero sinasabi natin, in the worst case, yung mga ibang complication, medyo kakaiba po yung tama sa inyo. Doc, kung tinamaan po kayo ng ganito or tingin nyo, baka super flu na to, anong doctor ang kailangan nating isi? Pwede po ba tayo sa GP or pulmona ang dumiretso tayo? Lahat, GP, lahat pwede. Pero siyempre, pag pumunta ka sa pulmo at pumunta ka sa pulmo pediatrician, mas equipped sila. Okay? So, binibigyan nila. So, hindi pwede magbigay ng antibiotics.
Kasi virus nga siya eh. Correct. Yung antibiotics, inaway yung bakterya. So, walang kwenta. So, ang binibigay yun is yung antiviral medication. Ang common ngayon is oseltamivir. So, ang ginagawa ng oseltamivir, binabawasan niya yung duration ng sickness. Kuwari, pag 7 days, nagiging 5 to 6 days na lang. Then, binabawasan niya yung pagbilis ng pagkalat. Then, kunyari, medyo matanda na siya. Biglang dumating yung maraming bisita, umuubo, may mga iba umuubo, natatakot ka. Pwedeng maging prophylaxis siya. Yun ang maganda. Siguro isang magandang i-point out dito yung na-mention ni Doc na may pinagkaiba yung pulmonologist na nag-specialize sa ating respiratory system, sa baga, and everything that goes with it. At meron pang subvariant yan na pediatric na pulmonologist. Ito po, para sa mga bata. Yes. 13 and below ba, Doc? Okay, pwede or 18 and below, gano'n. Hindi lahat ng syudad, unfortunately, may ganyan. Pero kung nakatira ka sa urban areas, tapos medyo malas na anak mo or someone in your family na bata-bata, mas maganda pong hanapin nyo yung pediatric na pulmonologist. Dito sa San Fernando, meron Ang dami. na pang pedia, di ba? Yes, coach. So, tuloy tayo sa discussion, Doc. Kung pumunta na po tayo sa doctor, sabihin na lang natin sa pulmo tayo dumiretso para specialista na talaga. Ano pong pwede nating asahan sa visit natin sa kanila? So yun, binibigyan niya yung anti-flu. Then titingnan nila kung may admissible ba siya o hindi. Kasi kung medyo hirap na huminga, edi antabay na sa hospital. Tapos may suero para hindi ma-dehydrate. Then kung may lagnat, bibigyan ng anti-inflammatory, may mga paracetamol. Then pag hindi kaya, minsan binibigyan ng mas mataas konti, ibuprofen. Di ba? Then more of kung ano yung symptom nila, yun ang inaalagaan. I see. So, sa viral na sakit, if tama ang understanding ko, mas tinitreat yung symptoms and hinahayaang i-flush out ng katawan yung virus, no, Doc? Eksakto. Parang sa COVID din, no? Yun. Parang So, Doc, sa mga medyo budget conscious, tsaka medyo busy sa buhay, maaring sa pamilya or sa trabaho, parang mahirap yun, ha? Pag nagpatingin ako, meron chance na ma-admit ako, di ba? Mas maganda, sabi nyo nga palagi, yung prevention is a lot better than cure. Meron po ba kayong tips para ma-prevent ang pagkahawa natin dito sa super flu? Number one, yung flu vaccine. Yung flu vaccine talaga, ngayon, nag-work. Kasi yung vaccine, hinuhulaan na ng mga scientist kung ano yung strain na, kuwari, ito, nagiging ganito. Yun, hinuhulaan nila. Lately, almost tamang nahuhula nila eh. Pero ang problema lang yung December, di ba expired na yung vaccine. So, hintayin natin yung bagong vaccine na darating. Yun pa, flu vaccine na kayo para for this year, at least ma-protection kayo. Then, syempre, hygiene, katulad sa COVID, di ba? Yung mga, pag umubo yung katabi mo, mag-mask kayo, tapos maghugas kayo ng kamay. Then, bawal maghawak dito, lagi sa ilong, sa bibig, di ba? Tapos, matulog, di ba? Yan ang importante. Yung stress, bawasan ng stress. Kapag may stress, tataas ang cortisol mo. Pag tumaas ang cortisol mo, magiging mababa ang immune system mo. Then, kumain ng mabuti. Then, later on, may mga vitamins and minerals. Yun, stay healthy. So, basta i-promote mo yung general health mo, no, Doc? Yun yung pinakamahalaga para ma-maintain yung immune system natin. Na-mention nyo kanina, Doc, yung flu shot. So, yung flu shot or flu vaccine, madalas po yan sa mga kumpanya, ina-administer yan. Usually, pag patag-ulan na ho, no, Doc? Sa experience ko, mula nung nag-umpisa ako magtrabaho, usually, pag patag-ulan na, doon kayo babakunahan para i-prevent. Kasi yung mga kumpanya, ayaw rin naman nilang ma-absent yung mga tao na maraming nagkakasakit. Loss kasi yun sa kanila eh. Kung wala namang ganong benepisyo yung inyong mga kumpanya, siguro ang ma-advise namin ni Doc pwede rin kayong magpa-administer either sa inyong family doctor, perfectly capable sila of doing that. And minsan kahit sa mga butika, I think sa Watsons, nag-a-administer sila doon, pero I think kung tama alala ko nasa mga 1,000 plus yung or 1,000, mga nasa ganong range. Ewan ko lang ngayon, pero dati nung panahon ng COVID, nagbibigay sila ng ganong vaccines. Correct me if I'm wrong na lang sa comments, pero yun ang tanda ko. Meron pa po ba, Doc? Pagtatanong sa vitamins, di ba? Usually, di ba sa COVID, naubusan tayo ng vitamin C, tsaka vitamin D, tsaka zinc. Yun, para saan naman yun? Yung vitamin D kasi, ang ginagawa niya, ina-activate niya yung T-cells, macrophages, na parang yung early warning. Uy, may konting problema na. Laban na natin. Tapos nun, parang natural antibodies sila, na antibiotics sila na binubutasan niya yung virus para hindi na dumami. Okay? Pero, ang kagandahan nito, pagka okay na, mas mababa ang inflammation. Yun ang importante. Mas mababa ang inflammation. Then yung zinc. Ang zinc naman, yung viral replication,
binabawasan niya. Mm. Kaya nga yun ang binibigay natin. Then, yung vitamin C naman, ang ginagawa niya, pinoprotection niya yung epithelial cells natin. Kasi nasisira di ba? Pinoprotection niya ang lining ng cells natin para hindi ma-invade. Tapos kung na-invade naman siya, may genetic, parang sa genetic code ng virus na para hindi dumami. Okay. So, vitamin C, zinc, tsaka vitamin D. Okay. So, vitamin C, Doc, alam naman natin either sa supplements or sa prutas. Yes, Then, yes. Ang zinc sa supplements po ba kukunin? Or may pagkain na maganda? So, yung sa zinc, meron naman oyster, chicken, beef steak, yon pati mga dairy products. Parang yung chicken yung pinaka-affordable sa mga yan, Doc. Yes, coach. And vitamin D, sabi nyo nga, libre Yo. sa araw, lalo na Yes. early morning. Yes. Pero marami ring foods na may vitamin D, di ba, Doc? Yes, coach. Sa mga isda, mga itlog, yon. Then, dagdagan pa natin. Di ba, pagka nahirapan umubo, di ba? Binibigyan na natin yung N-acetylcysteine. Maganda rin yun. Parang glutathione siya na nilalagay sa tubig at ininom para antioxidant rin siya. Tapos nun, pinapanipis niya yung mucus para mas mabilis mong iubo. Tapos pinapabawasan niya yung viral replication din. Okay. Then, probiotics din. Pag maganda yung bacteria mo, maganda yung gut immune system axis mo. Kaya nga, nakakatulong sobra yun. So, ang ginagawa niya, binabawasan niya yung incidence ng respiratory tract infection. So, sa probiotics, mga fermented food yung okay, di ba, Doc? Yan, maganda yun. Yung mga Kimchi. Eksakto. So, yun, Doc, ang dami palang pwedeng gawin para mapalakas yung immune system natin, ma-prevent ito. Sabi nyo nga, prevention, a lot better than cure. Yes, coach. So, ayun po mga kababayan, hopefully nakapagbigay kami ng konting linaw kung ano itong kumakalat na super flu na to. God forbid, tamaan kayo, pero in case tamaan kayo, medyo at least alam nyo na kung ano yung gagawin nyo. Na kung tumagal na ng past 2 days, tapos parang kakaiba yung lakas at intensity, sabi nga ni Doc, ng trangkaso na to, wag na kayong mag-atubiling pumunta sa doktor nyo. Hindi man sa specialist, sa family doctor, may idea na sila kung anong kailangan gawin para sa inyo. And double yan pag sa mga batang maliit, senior citizens, tsaka sa mga immunocompromised, sabi nga ni Doc. Anyway, this has been Glenn, the Managing Director of Medico.ph, along with my partner in health, Dr. Anthony So. Kami ay magpapaalam na muna, pero bago yon, lagi nga naming sinasabi dito, stay happy, stay healthy, and hopefully, flu-free. Bye-bye!